Umabot na sa halos 4,000 individual ang pansamantalang nasa 14 na evacuation center ngayon sa Butuan City. May report sa Emil Carion. Emil, magandang umaga sa iyo. Yes, Audrey, magandang umaga. Umabot na sa 795 families or 3,960 individuals ang nasa 14 evacuation centers sa Butuan City as of 7 a.m. kaninang umaga. Sa report ay pinarating sa telebisyon ng bayan ni Dr. Ferdinand June Amante, Butuan City Mayor, 18 barangay ang apektado ng malakas na paghagupit ng hangin na dala ni Pablo kahapon. Kita ang epekto dito sa mga bumagsak na mga punong kahoy, mga bahay na nilitad ng bubong, at pagbaha sa mga low-lying barangay. Bumiti na ang panahon ngayon sa Butuan City pero nakabantay ang mga otoridad sa Agusan del Sur River na nasa alert level 1. Isang relief center tinayo sa FSUU o ang Father Saturnino Unos University. Dito na rin ang pwedeng pagdalhan ng mga donasyon at iba pang pagkain o damit na ipapaabot sa mga nais tumulong sa mga nasalanta ni Pablo. Sa bahagi naman ng CDO o ang Cagayan de Oro, ang PACS o ang Philippine Alliance of Excellent Alliance and Priests sa pamumuno ni Brad Jim Ramos ay 3 araw nang nag-standby, nag-rescue at nag-relief operation sa mga youth volunteers dito na abot ng 7,000 katao. Ang Butuan City ay bahagi ng Surigao del Sur. Malaking bahagi ng Surigao at ng CDO ang apektado ni Bagyong Pablo. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carion. Maraming salamat, Emil Carion. Samantala, patuloy ang search and rescue operation sa mga biktima ng hagupit ng Bagyong Pablo sa Barangay Andap, New Bataan, Compostela Valley Province. Ayon sa Office of the Civil Defense Region 11, hirap pa rin sila sa pag-account sa buong bilang ng mga biktima dahil pahirapan pa umano ang komunikasyon sa biyahe sa lugar. Una nang napaulat na umabot sa 43 na ang kumpirmadong patay sa nangyaring flash flood sa New Bataan, Compostela Valley Province.